Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nagkakabit eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya.
Yes, maupay, good morning, Eastern Visayas. Yan, welcome syempre nga dahatun nakatutok kini nga taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Adi kita hadton pan Biyernes nga edisyon Hulyo 31. Manadton nakatutok yan na hini nga programa din na Eastern Visayas. Din man nga parte iton Pilipinas. Maupay, mabaysay, maadyong buntag. Kung diin man kamo nga dapit it world, good morning, good noon, good PM, good evening. Di kami niyo, adon tibuok nga persa, adon bugos nga persahan PCO, Presidential Communications Office. Dini naman na Eastern Visayas, syempre ka partner. Adon natin na mga kasubong ha academe, adon VSU, Visayas State University. Ikarami po in magpapadangatin mga balita nga dinhila niyo mababatian. Good morning Eastern Visayas. Yes, kami po adto nagtimon hanya ng simanang edisyon ng Good Morning Eastern Visayas. Siyempre kami ginmamayo ito naman ni Zem Materu Trevera Abunda. At hindi ka partner, master control naman super taking engineer, yung kuya engineer RV the Diyos. Hindi na maabutin naman niya tiki pa nga engineer. Siyempre, supervision liwat ni Kuya Yud sito namon Chef Tech. Nga nitong amon admin ni Kuya Buboy. Nga nagtuon bugos daman nga person production team Hanyo Radyo. Yes, nga niya nga morning. Ato na makakatambayayong kasugbong hiningaton paglayag kalarakan ng Good Morning Eastern Visayas nga dakita iton alas 9 ng morning dito SL dahil Kuya Ruel Bugnos. Siyempre, hiray ni ingin mamayuyo ni SM Dodens Dindo Silvestri Alaras. Yes, ka-partner, liwat natin mga ka-PCO, yan na katiruhanan PIA Leyte, dahil yung ati Alet Reyes. Makatambayayong tapahi, Steph Olivarios. Good morning, ira naman ini ingin papalangga, ira RD. Balita itong atin RD, PIA, Eastern Visayas, si Sir Rian Arento. Duduhay itong atin mga gwaping. Dari na lang nag-uusaan. Sir Jean Nabilon. Oy, di na. Kay gwaping inbisan di nagkakalo. Yung Kuya GM Sumimo. Doon, DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Siyempre, ato natin, mga kapartner, akadim, ang CBN Istasyon, ang Visayas State University, ang DYDC-FM. Kakausan natin, si Other Hiati Mikay Gunggora, nga niyo Kuya Claudie Kayunda. Ganatoon, mga intern liwat, ang VSU. Naging kasubong damanira pagpapadangat ng mga balita. Ira naman ingin mamayuhit Presidente at VSU, President Pros Ivy Yepes. Idihamon na siyudad dan Borongan na may mga lakad diyo. Ani dan itong oras 7 minutos na nakalabay alas 8. Pagandam nala kamo hinpayong, ringkot o kaputi. Dila pwede adan sadok kay maaram didiha amon. Sige itong tarutaligsik danay na uran hin makusag. So maupa niya na kang isi. It mga gripo hit Borongan Water District kay por lo menos nakakabulig damay nit pagpakusag it water pressure. Pag taga-kuryente di diham, nawaraya na naka-schedule nga power interruption today. Yun ang adlawan Biyernes, pero was may daha, makaka-experience yun pero ang mga lugar di na Eastern Samar, pagparang hinat kuryente, bali taw power interruption, di dihamon buwas kadali ay lahat. Sabay-bay na lang yung itam every
page iton Isamelco ngan didihaamon yan na kodos nga dadton mapinalanggaon hiton environment nagtatarambayayong kami didi ang mga pirang kawan yan lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan mga pribado nga sektor basta ada adton pag-igol hadton natin kapaligiran nga nagsusustenar hiton aton pagtuwag-tuwag kakalibutan nagdudumara kami na hin tree growing activity dito naman hiton agroforest area iton LG Borongan kay yana nga last Friday July amon gintitigamnan adton Arbor Day celebration courtesy haton City Ordinance number 119 series of 2015 ngan didi daman yan na saan mahinangdanan namon nga aktibidad inaugurasyonan liwat o iga-unveil adton amon didi kaya ng syudad ng Borongan iga-unveil at to 97th Community Tsunami Alerting Station o CITAS. Dini dapit hita may Baybay Boulevard, partikular na barangay Pirala adtohan mga gingkakabisihan namon yan na didi nga adlawhan Biyernes. Sige, mapasadahan natin, mapakain kita yan na, Kuya RV. Para liwat natin pangumustahan na natin mga ka-good morning Eastern Visayas. Kung ano baliwat, antun kahimtang ang ira panahon, ng kadugangan pa nga mga pa-updates nga ng mga balita ang irang share atin. Siyempre, good morning Eastern Visayas. Sige, nga tulanay kita, paglayag kita, nga naman na sugod Southern Leyte. Adahiyo Kuya Ruel Bugnos. Morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Sok, good morning. Okay na ba itong audio? Yes. Okay, good Kasing morning. gwapo daw ni mo. Wala yung mga kontra. Bawal magkontra. Bawal magkontra para waray waray Oo, sama. para peace. Okay, good morning. Once again, Ate Sok, good morning sa imong mga kaubanan po diha sa RP Borongan. Good morning kang station manager SM Ruth Rivera Abunda ug sa imong mga kaubanan. Once again, good morning to Stephanie Barrios sa Philippine Information Agency Regional Office 8. Of course, sa atong regional head, good morning po ni Sir Rayan Arinto ug sa imong mga kaubanan ni Sir JM Sumino sa RP Calbayog, good morning. Uy, ako makita ni mo. I actually visited RP Calbayog sa batong semana last June, sa batong July 16. Diha ako sa Calbayog and last week diha po go for vacation. So thank you very much ni SM Gina Vilon for the warm welcome sa itong pagbisita diha and Saan man mo nang lakaw? si Suzette Pretencio but si Charmaine murag medyo busy man to sa that time no. Once again, thank you ni SM Jean. Hopefully makabisita ra po kog balik diha sa inyong Sibianan sunod. Diri sa Southern Leyte, Ate Sok, Steffi and Sir GM no, sa kasamtangan medyo managumo na nga itong panahon for today. And base pa po sa panahon app no sa Pag-asa, it's highly likely nga makasinati ta og light rains no all throughout the day. So bantay-bantay lang ta and reminding lang po sa atong mga nailakaw for today no to make sure pagdala lang gid sa inyong payong unsa pa man diha nga protection arong mahilikay kita ning mga sakit uson ra ba po nirong mga ubosipon, trangkaso unsa pa nang matang sa sakit diha and kini pong laging hulga po ning baha no na po ng mga like leptospirosis unsa pa na diha, dengue. So bantay-bantay kita rong mga panahon na mga kaigsuonan. And sa ato pong kuryente hain pa ba balik-balik ning atong brownout. Karong weekend na napud tayo scheduled power interruption. Though dili ni Soleco nga kanang power interruption no but is a NGCP nga scheduled power interruption tomorrow. Though kakadali raman po rin noon, sige na lamang 5 a.m. to 6 a.m. o 5 p.m. to 6 p.m. Kuan ni si Ja kanang isolation of normalization of power kay naa sila ipahigayon nga correction sa
kining transmission line defects da sa Ormoc San Isidro 69 kV transmission line. So abiso na lamang ha sa atong mga kaigsuonan ang apektado niini from Sitio Kanumay, Barangay Huwangon sa lungsod sa Malitbog to the entire Sugod Bay, Panaon Pacific areas of Southern Leyte, Bagakay to Kikilo sa Abuyog, Leyte. So sige na lamang kay usa-usar man pud ka oras, di man na actually mag 1 hour. Importante dili na tong tag usa ka oras o tag 13 ka oras nga pagkapang sa kuryente, no, medyo nakapahuway na taniya na mga kaigsuonan. Atong tubig so far okay raman pud ang agas sa Sugod Water District. Medyo mapaong lagi na siya kung walay kuryente kay pump operated man lagi, no. So mao na ay ugma, no, basig makasinati og kining pipila ka oras at siguro nga kining water interruption. So pag kuan na lang sa diha, no, mag stock og tubig, no, labi na og naay mga lakaw og mga adlaw. Atong telecommunication so far okay raman po, man po yung mga kining wa man po yung mga service interruption so far, so okay raman. Fiesta Day karon sa lungsod sa Liloan sa Southern Leyte. Thank you very much day ni Mayor Jonah Chong Adan and ni Vice Mayor Shirley Chong. Kay naka-konta kagabi, naka-kaon-kaon, no? Walang taka Sharon pero nakakaonta. So kadang karawod baliwat magpara Sharon, Okay. no? So kaon la. Taghirap na ngayon. Yes, oo, grabe. Oo nga ni kagabi kumadto man kami, so medyo traffic laan kuan an area ni radida sa may poblasyon area. So mao po to nga nagdeklara na la sa suspension sa classes and work, no, ang atong local government unit sa Liloan, except niadtong mga vital services. So of course, no, understandable. So happy fiesta diha sa lungsod sa Liloan. Malipayon po ta, no, kay ang atong Liloan Bridge maagian naman og mga bus, no, especially for those coming from Mindanao. So ang atong mga provincial buses makaagi na, no, kay unlike before diri gyud sa Burgos, no, so makaagi na sila like from Surigao area, so makaagi na diri sa Liloan Bridge. So expected nga medyo mo decongest na po ng atong mga ports, no, across the province, especially coming from Mindanao area, mga kaigsuunan. Atong oras alas 8:15 na sa kabuntagon. Oga para sa atong mga headlines for today. Katapos ang adlaw ning buwan sa Hulyo, July 31, 2026. Police Community Relations Month culmination na program gipahigayon sa Southern Leyte Police Provincial Office. LGU Hinundayan nagpahigayon ng Regional Local Governance Champion Mock Assessment. Farm to Market Road Network Plan paghahimuon sa isla sa Limasawa, Southern Leyte. Og mga emergency responders sa city government sa Maasin, gipasidunggan. At ang imakigsunan ang detalye ning atong mga impormasyon sa second half ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Atong oras sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko alas 8:16 na sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, thanks much, ka-RP Ruel. Ngan, di ka nga Southern Leyte. Nga dalagap kita Leyte, maglalayag. Mapakadto kita kan Steph Libarios para ton mga balita, mga impormasyon nga aton mahikay o nahikay hadton PIA Leyte nga i-share naman nira yan ang Biyernes nga edisyon. And good morning Eastern Visayas, Steph. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning Miss Sox, Sir Ruel, and Sir JM. And good morning gihapon na aton mga marating and online viewers sa social media. So, mga impormasyon ng balita para yan ang adlaw, July 31, 2026. Para ha atong power or weather update, medyo gloomy no ang panahon nga diya syudad ng Tacloban. And according to DOST Pag-asa, dakon tsansa nga umuran niya ng adlaw, inintungod han low pressure area nga namamat-an hagawas han PAR. Hapag kaya nga oras, ang aton temperatura inaada has 7 or 27 degrees Celsius.
Para aton power update, may adaging pagawas nga notice of scheduled power interruption ang Leyeco 2 para buwas August 1, 2026, Saturday from 6 a.m. to 10 a.m. Apektado ang whole coverage area of feeders 7, 8, and 9 of Palo ng Tacloban City. Nga para haaton water update, may ada gihapon customer advisory and prime water, magkakamayadahin replacement of defective valve ha Nulatula Pumping Station, yan ang adlaw, July 31, starting 2 p.m. until mahumanan maintenance activity. Sanglit, makaka-experiensyahin low, no, and turbid water supply in some areas of Tacloban City, specifically ang Sagkahan, Kaibaan, Abukay, Nulatula, Tigbaw, and Diit. So para aton mga water and electric consumers nga apektado pag amdam kita, mag-charge kitahan aton mga gadgets or electric lights and magtirok or magsalod hin tubig. Para naman yan nga aga, adin aton nahikay nga mga balita. Bawat barangay makikinabang program nagtikang hapaghunop ha mga kabaranggayan han Leyte. Pamilyahan mga biktima han San Jose National High School shooting, nagpasalamat kang Presidente Bongbong Marcos hapadayon nga pagpanginano. Combination program han Nutrition Month celebration, naghatagin doon han kahimsog han panlawas. Detalye nga mga balita, nuron yan ha aton second half. Back to you, Miss Sok. Good morning, Eastern Visayas. Salamat, Mrs. Steph Livario sa Ton PIA Leyte. Ganti ka nga Leyte, maka di naman kita samar, pero diri lang nga diya syudad han Borongan, papasadahan tanay ang Calbayog City, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, gadahiyo Kuya Jim Sumino. Good morning, Eastern Visayas. Alright, maupay nga aga sa aton nga tanan, maupay nga aga sa aton mga minayuyo nga mga mamarati sa radyo, sa bugos nga rehiyon nga mamarati liwat gamit ang mobile application. Nga didi sa 882 AM band Calbayog, maupay nga aga. Sa aton mga Facebook Live viewers all over the world, good morning. Ngayon, maupilat nga aga sa naton mga kausa, didisi niya na ang aton taramdan. Programa nga Good Morning Eastern Visayas. Maupay nga aga didaka na Sok Abrias ang DYES Borongan. Also sa station manager ni Radida sa si SM Ruth Rivera Abunda. Maupay nga aga liwat ka na Ruel Bugnos sa DYS Also Good. Ngayon, good morning sa station manager Dindo Alaras. Tama ba? Dindo Alaras? Aha, ngayon, kaupo natin dito sa programa si Steffi Libarios and PIA Leyte. Tapos, good morning luwatan Regional Head Sir Rian Arinto. Ngayon, may da pa ba ako na hingalimtan? Alright, tingang didi sa DYOG Calbayog, Radyo Pilipinas Calbayog. Sa ngaran sa namon Station Manager, Hinaron Navilon, kaupo didi sa aton Master Control. Si Engineer Rezano Barandino, ako niyo makakaupo di JM Sumino para sa nga programa Good Morning Eastern Visayas. Para sa update sa naton panahon, nagatikang napagkaturo tarahiti didi sa Calbayog. Nga ginaasahan nga magiging maulap ang panahon sa probinsya sa Samar. Labinanin nga kulop kay may-ada aging sisiring na localized thunderstorm. Okay, nga ginpapaalalahanan na naton mga kasangkayan nga kung magawas man magdarasan kapote nga na mga panangga sa ulan kasi magiging mauran ini the whole day. Nagsira ka na adlaw kanina 5:23 pero wari nato nakikiti tungod nga ni sun clouds nga na ada sa kalangitan nga niyan na kulop ang sunset 6:07. Temperature naton ang pinakahataas ada sa 32 degrees Celsius. Ngayon pinakahamubo naman ada sa 24 degrees Celsius didi sa probinsya San Samar.
Para sa naton pase orden, generally peaceful man ng Calbayog City. Nga tungod ini sa napadayon nga police visibility sa lugar nga ni Kakulupa sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Aquilino Pongkol III naghimo sirasan checkpoint dida sa Barangay Rizal didi sa Calbayog City. Sa natin naman pagtaga kuryente, nagpapadayon ng supplies and kuryente. So far, waray man saragin palusad nga advisory. Nga ang pagtaga tubig kanina alas 8 na parong ang supply dida sa Barangay Basud nga Old Road sa Barangay Trinidad. Tungod ini sa ginhimo nga final interconnection at the corner feeder road ng Old Road dito sa nasabi nga mga barangay. Ngan magpapadayo ang kawaras ang tubig tubto alas 5 niyan nga kulop. Announcement naging pagawas sa Peso Calbayog special recruitment activity sa Sir Prince Global Manpower Services nagpapadayon hangtod diyan ng adlaw July 31 dida sa Gaisano Grand Mall. Ang mga interesado ginabisuhan nga kumadto daraan mga requirements. Bisita nala sa Peso Calbayog Facebook page para sa kompleto nga lista sa requirements. Agud diri magbinalik-balik. Ngan ngadto kita sa mga balita alaray uluhan. Mga balita na nakalap sa bugos ng pwersa sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog. Yan ang Friday, July 31, 2026. Tourist attractions sa San Samar gin-assess para sa potential nga maging cruise destination. Nga 308 na mga beneficiaries sa Kalbiga kumarawat food assistance ilarom sa walang gutom program. Ang detalye ipapaangbit niyan sa second half sa natong programa. Ang oras natin yan na 8:25 sa kaagahon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat GA madton mga pasiuna nga impormasyon nga mapakita kita na Kuya RV ada na bera Ate Mikay o di kaya Kuya Clody Gayunda hiton DYDC FM kadtuon tayo Kuya Clody. Good morning, Eastern Visayas. Waray. Pero okay, sige. So busy ada ato natin mga kapatid akadim pero nagasandira ito tira i-share nga mga balita para hiton yan ang pan-biyernes ng edisyon. Good morning Eastern Visayas. Didi amo na syudadhan Borongan ha aton nga na Eastern Samar aton mga konsumidor hiton Isamelco makaka-eksperyensya kita hina brown out may daing JCP scheduled power interruption buwas Agosto 1 despiras itong anibersaryo ng istasyon DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan alas 6 hitaga nga dahiton alas 7 parehasin na dito kanda yung Kuya Roel Bugnos adton tagdali ay kadjot nga pagparang hit morning 6 AM to 7 AM tapos it evening alas 11 nga dahiton alas 11:59 hit gabsi irot. Anapiktado hini adton Borongan, Taft, Balanghiga ngan hadton Kinapundan Substation so bugos nga probinsyan Sinirangan Samar makaka-eksperyensya hini nga tagdali ay nga pagpareng didahiton aga nganhiton evening didahi tabis na talaga kagabihon tapos labot pa hini may da pa isang
power interruption adton aton igin share kanina kanan NGCP halay siya ding power interruption kanan SML ko naman buwas liwat sa badong adlaw mas mataud-taud in here alas 6 aga nga dahiton udto alas 12 an apektadong mga lugar adton gin si serbisyon an Borongan Substation San Borongan City, San Julian, Maydulong, Balangkayan ngan Llorente pero ginklaklarohan aton mga kapatid ng Isamelco di Feeder A subot signan Barangay Kabong to Barangay Sungko, Borongan City in makaka-eksperyensya hin power interruption didala hiton alas 6 nga dahiton alas 6 aga nga dahiton alas 8 aga so diribut signan nga alas 6 aga nga dahiton alas 12 hiton udto pero ang ibang mga lugar han nasugadhan San Julian, Maydulong, Balangkayan asyadton mas mayro iha adton ira brown out nga ma-i-experiensyahan. Oy, 29 minutos na ang nakalabay alas 8 nga naadi amo na papatikim adton mga balita nga nahikay adton mga arisgaduhan natin nga mga kausay ton production team hanyo radyo DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan Sekta Cloban Extension Office gin papasayon ang serbisyo naghahatag hingiya para han responsable nga pag-utang. Samtang House Minority Leader Libanan pinagigias ang House Energy Committee sobrang sukot han kuryente Visayas. Piralay niya aton amon iga share nga balita di dahiton ikaduha nga paypay and good morning Eastern Visayas ngani adton mga balita nga nahikay han bugos nga person good morning Eastern Visayas. Syempre di na Eastern Visayas so tutok lakang Iton taramdan, good morning Eastern Visayas, kay mabalik kami, kataliwan hinpira nga pahinumdum. Good morning, Eastern Visaya. Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyalis din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating Mars! Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaas siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning. Good morning, Eastern Visaya. Yes, 32 minutos na, nakalabay, alas 8, ganyan na, ato na titikangan, nagtuan pagpasada, nagtuan mga balita. Mabalik kita, ngadto naman sugod Southern Leyte, ngadton Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod, ngadto kaniyo Kuya Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visaya. Para sa mga balita, gikan diri sa Radyo Pilipinas, sugod Police Community Relations Month culmination gipahigayon sa Southern Leyte Police Provincial Office. Aniya si Dalia Biera Orit para sa report. Radyo Pilipinas report. Malampusong gitapos sa Southern Leyte Police Provincial Office kun SLPPO ang selebrasyon sa ikas-31
nga Police Community Relations kun PCR Month pinaagi sa culmination program nga gihimo sa Camp Gov Alfredo Bantug sa Masin City kaghapong adlaw, Hulyo 30 tuig 2026. Ang kalihukan gipasiugda sa pagmanguna ni Police Colonel Raimundo Graviles, ang Provincial Director sa SLPPO. Atol sa kalihukan gipasidunggan ni Provincial Prosecutor Edgardo Solon, kinsa nagsilbi nga guest of honor and speaker. Sa iyang mensahe, iyang gipasiugda ang importansya sa ligon nga kooperasyon tali sa komunidad, hudikatura, prosekusyon ug kapulisan sa pagpatuman sa balaod ug pagpaligon sa hustisya. Usa sa mga nahimong highlight sa selebrasyon mao ang paghatag og pag-ila sa mga individual ug kapulisan nga nakahatag og dakong kontribusyon sa mga programa sa Police Community Relations. Lakip sa gipasidunggan isip mga supportive stakeholders sila si Engineer Jose Jimentiza, Pastor Eric Capistrano, Police Master Sergeant Araceli Stiliore ug Police Staff Sergeant Fletcher Palangka tungod sa ilang talagsaong dedikasyon ug maayo nga performance sa pagpatuman sa mga programa sa Police Community Relations. Balita gikan sa Southern Leyte Police Provincial Office para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Balita tika nga PIA Leyte, bawat barangay makikinabang program nagtika nga paghunob ha mga kabarangayan han Leyte. Ang detalye gahatag ni Alet Reyes. Mahuman may hatagan pundo nga mga local government units. Sunod-sunod na ang paghunob hanibay-bang ang mga proyekto nga to mga kabarangayan ng Leyte. Ilaruman bawat barangay makikinabang program usa nga inisyatiba ang pamunuan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ilaruman nasabi nga programa ay ginahatag ang 200,000 pesos nga pundo nga to mga barangay kundiin 100,000 hiniin nakalutaga kumo Barangay Assistance Fund nga pagpupunduhan ang pinili nga programahan barangay samtang ang katunga nga 100,000 pesos in para naman ha Bagong Pilipinas Barangay Scholarship Program nga nagahatag hintag 20,000 pesos nga tuy 5 nga mga graduating students nga tika nga kablas nga pamilya. Kaapi ang mga barangay nga nagtika nga paggamitan ni Rapundo amuan Barangay Gindapunan East ng Carigara Leyte. Hapangunan ni Barangay Chairman Wendell Agunos kundiin nagahin ang pundo para yung mga office fixtures sugad ang lamesa nga lingkuran nga sugad man tulong ang mga bisikleta nga paggagamiton ng ira mga barangay tanod hapag mentenarahan pa sa orden. Habarangay Lukay naman ang San Miguel Leyte ira ginamit ang pundo hapagpalit in ICT equipment sugadhan high specs nga laptop, heavy duty nga printer, nga projector nga dakuan magiging bulig hamas epesyente nga paperworks ha ira barangay hall. Ang bawat barangay makikinabang program in gimpunduhan pinaagi ang Social Civic Projects Fund na nunuyo nga direkta maipahunob tun mga panguna nga proyekto han panginhanglan han mga mulupyo. Tingnan ang Philippine Information Agency Leyte ini Alet Reyes. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat, Miss Alet. Good morning, Eastern Visayas. Nga di kita sa balita, tikang naman didi sa Samar. Tourist attractions sa Samar gin-assess para sa potensyal nga maging cruise destination. Pamatian nato na nakon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gin-assess ang mga tourist attractions sa Samar para sa potensyal nga maging cruise destination sadto na July 27 nga July 25, 2026. Ang assessment ginpangunahan sa Travel People Limited Incorporated, kaupod ang representante sa Williams Shipping Philippines Incorporated, nga gin-assisteran sa Department of Tourism Regional Office 8, Samar Provincial Tourism, nga ang mga lokal nga opisina sa turismo sa kada syudad nga munisipalidad nga ira ginbisita. Ungay sa nira ginbisita ang mga lugar sa First District Samar, partikular sa Calbayog City, sugad sa Mapaso Hot Spring, Malupalo Marble Park, Malahog Beach, Manguinao Port, ngan Tarangban Falls. Kaupodiwat sa nilagin bisita ang Almagro di ingin kadto niraan Kirikiti Exotic Diving Resort and Marine Sanctuary, town proper ngan an parti sa isla, kundi ingin bubuhat ang Barubataay Ritual. Sa Second District naman, gininspeksyon sa Katbalogan and Katbalogan Fishport, samtang ang St. Peter and Paul Parish Church, pinungko na mani cooking demonstration, arboretum ni Papa Donoy, Paranas Eco Trail and Birding Site, ngan Ulot River Torpedo Boat Ride Adventure sa Paranas, Lakip Liwat, san gin-assess ang Sohoton Cave and Natural Bridge Park sa Basay, Samar.
Ang panuyusin ng aktibidad in pagpili sa mga lugar sa Samar diin pwede bumisita ang mga pasahero sa cruise ship. Naniningkamot ang mga pamunuan sa kada bungto nga mapili ang nira lugar tungod kay natuod sira. Nga dakusin ang epekto sa lokal nga ekonomiya, labi na sa promosyon sa mga pasyadahan sa Samar, unina makakaaghat mga turista nga magre-resulta sa trabaho sa mga lokal nga dugang nga customer sa mga lokal nga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. 38 minutos na nakalabay alas 8 nga ato naman share aton mga balita nga nahikayan VSU DYDC FM. Paggamit ha sustainable nga solar power system hinay-hinay nga igin papatuma na VSU igdidetalye ni Ribael student intern. Good morning, Eastern Visaya. Gipatuman sa Visayas State University kon VSU ang paggamit og solar energy system aron masiguro ang padayon og walay pagkabaldang operasyon sa mga importanteng pasilidad sa universidad. Lakip ang Information and Communication Technology kon ICT, DYDC FM radio station ug uban pang mga building bisan pa sa mga brownout o pagkaputol sa supply sa kuryente. Pinaagi niini ang enerhiya nga makuha gikan sa adlaw direktang gigamit sa mga pasilidad samtang ang sobrang enerhiya automatikong gitipigan sa mga battery aron magsilbing 24/7 backup power. Magtampo usab kini sa pagkunhod sa pagsalig sa power grid ug sa gasto sa konsumo sa kuryente. Nalakip sa proyekto ang ICT infrastructure sa University Information and Communication Technology Services kun UICTS, Management Information System kun MIS ug ang studio transmitters sa DYDC FM. Gidisenyo usab ang solar energy system nga mapalapdan ang kapasidad ngadto sa 12 hangtod 16 kilowatts subay sa umaabot nga panginahanglan sa universidad. Sa pakiginabi sa DYDC team kang Engineer Sean Villagonzalo, iyang gipaambit ang tumong sa maong solar panel project. So, mo na problema na mo. Sa amo nga response, we have to be proactive, dili reactive. Meaning to say, kung mo burnout ka, unta dapat makibaw mi nga, uy, nag-burnout plat. So, unsay among himo ana is we have to secure sa among power management. Ano man, ngita may redundancy. So, meaning to say, kaupat na siya. Mo na last stage na mo ang solar. Ang priority na mo, dili pag-save sa kuryente. Ang priority na mo, nga na-back up sa power na mo sa mga network na to. Aron, dili ka mapaungan dyan. Kaya unsa man, mas importante na karon ang internet. So, these are the things nga sa technical side you have to plan out. Ang nakanindot pa ikaduha aning atong solar is ma-protected ang among equipment against fluctuation sa kuryente. Aron masiguro ang padayon nga operasyon sa mga critical na serbisyo, gipatuman usab sa VSU ang usa ka multi-layered backup system nga naglakip sa solar power, battery storage, grid power ug generator set. Kini nagpamatuod sa padayon nga paningkamot sa universidad sa paglig-on sa institutional resilience ug sa pagmodernisa sa infrastruktura sa komunikasyon sa tibuok campus. Gikan sa VSU DYDC FM, Ray Bael, student intern. Damo nga salamat, Ray Bael. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Samtang didiliwat DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, amo na daliwat papasadahan ang pagpapadangatan mga balita. Sektakluban Extension Office, ginpapasayon ang serbisyo. Nagahatag hingiya parahan responsable nga pag-utang. Ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagahatag hingiya ang mga mulupyo para hatalwas ngan responsable nga pag-utang. Hapakikimang raw Radyo Pilipinas, iginsaysay ni Rasek Tacloban Extension Office Director, Attorney Desiree Cuenco, Sec Administrative Officer Arnel John A. Genofies, ngan Sec Information Officer Jem Candoli. Ang mga nangunguna nga serbisyohan Sec, patin importante nga mga kinahanglan tagdonhan publiko, ha mga transaksyon nga may kalabutan ha pagpapautang. Sumala ha SEC team, may area na 13,000 nga rehistrado nga korporasyon ha Eastern Visayas, diin 6% o 1,221 nga korporasyon antikang ha Eastern Samar. Lakip ha mga nangunguna nga serbisyo nga ginahatagan SEC ang pagparehistro han mga korporasyon ngan partnership, pagmonitor ngan pagproseso han mga ginkikinahanglan nga corporate reports, ngan pagdumara han mga kompanya nga sakop han regulasyon han ahensya. Naghatag liwatan
SEC informasyon giyang an assistance sa publiko mahitungod han corporate registration, compliance, nga iba pa nga serbisyo nga sakupan mandatohan komisyon. Basi mas mapahiranian serbisyo ha publiko, mahimo makigsumpayan ang mga mulupyo ha mga opisina SEC upod ang SEC Tacloban Extension Office, sugad man pinagihan online platforms ng digital services sa ahensya para husto nga impormasyon ng assistance. Mahitungod naman han pagpapautang, ginpapahinumdom han SEC ang publiko nga siguruhon nga rehistrado ngan may angay nga otorisasyon ang lending o financing company anti sumulod habisan ano nga loan transaction. Importante luwat nga basahon nga hibaroanhin maupay ang loan agreement, upod ang interest rate, mga baraydan, penalties, schedulehan pagbayad, nga iba pa nga charges. Kinahanglan liwat nga siguraduhon han borrower nga kaya niyan pagbayad han iyaw utangon. Nagpahimat kon liwat ang SEC kontra mga kaduda-duda nga loan offer, upod ang mga nagsasaad hin instant o guaranteed loan nga haros wara requirements, nagtatanyag hin sobra kahabubo nga interest rate o nagaaro dayon hindako nga advance payment antes igawasan loan. Ginaaghat ang publiko nga beripikaron anay ang registration status ang mga lending ngan financing company, pinagin opisyal nga online verification facilities hansek antes makipagtransaksyon ngan maghatag hin sensitibo nga personal o financial information. Kung maka-eksperyensya naman hin harassment o panhadlok, tika nga usang nga online lending platform, ginsasagdunan ng mga borrower nga tipigan ngan i-document ang mga ebidensya, sugadhan text messages, screenshots nga iba pa nga may kalabutan nga dokumento ngan magpasakan reklamo, haangay nga government agency depende ha klase ang reklamo. Para naman ha mga nakukurian ha pagbayad han ira mga utang, ginaagatan SEC nga makipag-istorya dayon ha lender base paghisgutan ang posible nga repayment arrangement o restructuring ngan likayan ang padayon nga pag-utang base la ibayad ha iba nga utang. Ginaghat ni Raqueng kuno fies ngan kandoli ang publiko nga maging maaram, mausisa ngan mabinantayon hanga tanan nga ira mga transaksyon ngan pirmi kumuha hin impormasyon tika nga opisyal ngan masasarigan ng mga source and SEC base mapanalipdan ang kalugaringon kontra scam ngan financial abuse. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen, Pumida. Good morning, Eastern Visaya. Para sa dugang nga balita gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod LGU Hinundayan, nagpahigayon og Regional Local Governance Champion Mock Assessment. Ani si Aljon Malot para sa report. Radyo Pilipinas Report. Nagpahigayon ang lokal nga panggamhanan sa Hinundayan Southern Leyte Regional Local Governance Champion kon RLGC Mock Assessment isip kabahin sa pagpangandam alang sumaabot nga regional validation. Tumong sa kalihukan ng pagsusi sa level sa pagsunod sa lungsod sa mga indicators sa RLGC, pag-ila sa mga aspeto nga kinahanglan pang paligunon ug pagsiguro sa pagkompleto og katukma sa mga kinahanglang dokumento. Atol sa kalihukan, gisusi ang mga means of verification, mga polisiya, programa ug mga nahimo sa matag opisina, samtang gihisgutan usab ang mga kakulangan ug mga lakang aron kini matubaga. Ang assessment gipangunahan sa grupo sa mga validator nga gilangkuban nila MLGOO Maria Yvonne Nieva Abad sa DILG Hinundayan, MLGOO Iris Villarin sa DILG San Juan, ug MLGOO Danilo Bacos sa DILG St. Bernard. Sumala sa LGU Hinundayan ang maong mock assessment na katabang sa pagpaligon sa koordinasyon sa nagkanilang opisina, nagpakita sa paraan nga paningkamot sa lungsod sa pagpalambo sa maayong panggamhanan pinaagi sa transparency, accountability, innovation ug kalidad nga serbisyo publiko. Balita gikan sa lungsod sa Hinundayan para sa Bagong Pilipinas sa Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Para kadugangan nga sumat tikang ha PIA Leyte, pamilyahan mga biktimahan San Jose National High School shooting, nagpasalamat kang Presidente Bongbong Marcos hapadayon na pagpanginano. Adibalik ki Alit Reyes para han report. Ginpasalamatan ng pamilya tulong nga biktimahan pamusila sa San Jose National High School ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. han ira kay upod paghingarani han State of the Nation address ni han naglabay nga Lunes. Nagpapasalamat tirahan gobyerno nga padayon ang pagpanginano ha ira bisan kon pira na kasimana naghagos mahuman mapahimutang nga ilubnganan niya anak. Samtang haluyon ira pagtagadan mga buligan gobyerno nga napadayon nga pagpadangat hinihin pagduyog ang kasubuhan ira pamilya. Padayon naman nga ginpapanawagan
han mga kag-anakan mga biktima an hustisya para nila mga anak o pudang panawagan han pagrepaso han juvenile welfare law nga magpataw hinmas mabugat nga sirot ngadto mga minor de edad nga nagbuhat han krimen. Haiyaso na ginaghat ni Presidente Bongbong Marcos ang pagkaurusa han gobyerno, eskwelahan, simbahan nga ng komunidad hapag panalipod ang mga kabataan upudan paggiya nga mas maging malinang puson ang era kabubuwason. Tingnan ang Philippine Information Agency Leyte ini Alet Reyes. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat, Miss Alet. Good morning, Eastern Visaya. Nga na dugang nga balita tigang didi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, 308 nga benepisyaryo sa Kalbiga, kumarawat food assistance ilaron san walang gutom program. Ang detalye papaambit sa aton ni Charmaine Perito Valves. Radyo Pilipinas Report. Maabot 308 nga benepisyaryo sa Kalbiga Samar ang nakakarawat food redemption assistance sa ilarom san walang gutom program sa Department of Social Welfare and Development. Ginbuhat ang distribusyon pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office san Kalbiga kasugbong ang DSWD walang gutom program. Ang walang gutom program ang parte sa mga programa sa gobyerno nga nagtutuyo mabaton ang food insecurity ug makabulig sa mga kwalipikado nga pamilya nga nanginginahanglan suporta para sa era pagkaon. Padayon naman nga nakikigsumpayan ang lokal nga gobyerno sa Kalbiga sa DSWD ug iba pa nga kasugbong ahensya para sa pagpatuman mga programa nga nagtutuyo mabaton ang panginahanglan sa mga pamilya sa pagkaon ug iba pa nga primera nga serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning. Good morning, Visaya. Good morning, Eastern Visaya. 49 minutos na ang nakalabay alas 8 nga naadipadton kadugangan nga balita nga nahikay hadton DYDC FM. Phil Rothcrops dagpahigayon og sunod-sunod nga knowledge sharing activities nga iba pang kaupod adton mga delegasyon tikang Davao City. Ang detalye tikang kan kasamang Clody Gayunda. Good morning, Eastern Visaya. Nagpahigayon ang Philippine Root Crop Research and Training Center kung Field Root Crops sa Visayas State University kung VSU ug sunod-sunod nga knowledge sharing ug benchmarking activities uban sa duha ka delegasyon gikan sa Davao ni atong Hulyo 28 ni kasamtangang tuig aron mapaligo ng kolaborasyon sa malungtarong produksyon, pagproseso ug pagpanlambo sa industriya sa mga root crop. Ang unang delegasyon gipanguluhan ni Dr. Antonio R. Obsioma, Acting Department Head sa Davao City Agriculturist Office, kauban ng mga kawani sa mga opisina, o ang kanhi Phil Root Crops Director nga si Dr. Erlinda A. Vasquez, kinsa nagsilbing konsultant sa grupo. Gitumong sa maong pagbisita ang pagbinayloay o kahibalo kabahin sa mga bagong pamaagi sa produksyon sa mga root crop, post-harvest processing technologies, o mga oportunidad sa value-adding alang sa kamote, kamuting kahoy, gabi o ube. Kabahin usab kini sa inisyatibo sa Davao City Agriculturist Office aron mapaligo ng food security ug nutrisyon sa mga indigenous peoples pinaagi sa pagdasig sa paggamit sa mga root crop isip pangunang tinubdan sa pagkaon. Gisusi usab sa delegasyon ang mga high yielding ug early maturing nga variety sa kamote, kamuting kahoy, gabi ug ube nga ipatubo sa mga nursery ug ipang-apod-apod ngadto sa mga komunidad sa mga mag-uuma sa Davao City. Gilauman nga makatampo ang maong inisyatibo sa pagpalambo sa climate resilient farming systems nga makahatag og malungtarong supply sa pagkaon sa panahon sa hulaw ug uban pang mga epekto sa El Nino. Sa ulahi sa maong adlaw may bisita usab ang mga representante sa Somefro Philippines Corporation nga gipanguluhan ni Manager Jillian Arato alang sa usa ka benchmarking activity aron mas mapalawom ang pagsabot sa mga panuki-duki ug mga programa sa Phil Root Crops ug sa pagsusi sa mga posibleng kolaborasyon tali sa duha ka institusyon. Gituki sa maong benchmarking activity ang mga panuki-duki sa root crop, produksyon, pagproseso og value-adding technologies, ilabi na sa nakadako nga panginahanglan sa international nga merkado alang sa ube ug uban pang Philippine root crops. Gisusi usab ang mga oportunidad aron mapauswag ang global competitiveness ug market potential sa industriya sa root crops sa nasod.
Gisugdan ang duha ka kalihukan pinaagi sa welcome remarks ni Philroot Crops Director Professor Marlon M. Tambis, gisundan sa presentasyon sa mga teknolohiya, produkto, serbisyo, ug nagpadayon nga mga research initiatives sa sentro. Pinagi sa maong mga kalihukan, mas napaligon ang panaghiusa sa mga ahensya sa gobyerno, pribadong sektor ug mga institusyon sa panuki-duki. Gilao man usab nga mahimong sinugdanan kini sa umaabot nga mga kolaborasyon aron mapauswag ang produktibidad, kaligon o global competitiveness sa industriya sa root crop sa Pilipinas. Gikan sa VSU DCFM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Cloudy Gayunda. Good morning, Eastern Visayas. 53 minutos na nakalabay alas 8 nga naadipadton kadugangan nga balita tika nga DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, House Minority Leader Libanan pinagigios ang House Energy Committee hasubra nga sukot ha kuryente ha Visayas. Ang detalye tikang kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Ginmanduan na ang House Committee on Energy hin pagdumarin opisyal nga pamati at idaraon nga Agosto 6 agud imbestigaran at tuntigda nga paghitasan sukotan kuryente ha Visayas nga durot ang line rental charges ha wholesale electricity spot market kon WESM. Iniin katapos opisyal nga hangyoon ni House Minority Leader nga 4-piece party list representative Marcelino Libanan nga tukan committee chairperson ng Palawan 1st District Representative Jose Alvarez. Hayas surat ginaghat ni Libanan ang komite nga dayon talakayan ang House Resolution number 689 nga iginsumiter ni Representative Sergio Daguok ng Presley de Jesus didapahan Enero 28. Tuyuhan resolusyon nga magbuhatin investigasyon in aid of legislation han pagpataw hin line rental charges ha ilarom han wisdom rules nga nagpapabugat hadton man na konsumen kuryente harihiyon. Igindoon ni Libanan nga mas naging urgent an issue pagkatapos igpahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ha iyay kalima nga State of the Nation address diin mahagot niya nga gintipahan atun padayon nga pagpataw hindi rin makatadungan nga sukot sugad han system loss charge nga iginpapas ang mga konsumidor. Sigun kan Libanan, atun pahayagan Pangulo ay nagpapadagmit nga nagpapabugat atun panginahanglan nga imbestigaran ng Kongreso ang iba pa nga sukotan kuryente nga nagpapahitaas atun binulan nga bill. Sumalahan report, ginaprobaran na atun pamunuan ng House Committee on Energy ang nasabi nga petisyon ngan opisyal nga igintalaan atun hearing ha Agosto 6 agud matudlok atun mga buhatan nga magpapadangat hin proteksyon han interes atun katawhan habut nga hanhitaas nga presyo han enerhiya. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar, takna alas 8:55. Good morning, Eastern Visayas. Lupong tagapamayapa training sa lungsod sa Malitbog gisugda na. Para sa dugang nga detalye ania ang atong report. Radyo Pilipinas, report. Gipahigayon na sa lokal nga kagamhanan sa Malitbog Southern Leyte ang tagapamayapa capacity development activity alang sa unang batch sa mga miyembro niini kanatong Hulyo 29 hangtod 30 tuig 2026 sa Liga ng Barangay Hall. Tuyo sa mga pagbansay nga mapalambo ang kaalam ug katakos sa mga miyembro sa lupon sa pagpatuman sa mga lagda sa katarungang pambarangay aron nga masiguro ang paspas, maangayon ug epektibo nga paghuhusay sa panagbangi sa level sa barangay. Taliwala sa mga mitambong sa kalihukan mao sila si Municipal Mayor Kenneth Oben, Municipal Local Government Operations Officer Glenda Alipaw, Liga ng Barangay President John Roby Laniog, mga kapitan sa barangay ug ang mga lupon. Nagsilbing resource speaker si Attorney Maria Fiona Durana Merquita, ang Municipal Local Government Operations Officer sa lungsod sa Sugod, diin iyang gipasabot ang legal nga pundasyon, sakto nga proseso, ug importanteng responsibilidad sa pagresolba sa mga away sa komunidad. Kini nga mga inisyatibo nagpakita sa padayon nga suporta sa LGU aron nga mapalig-on ang hustisya ug kalinaw sa matag barangay. Samtang magsugod na karong adlaw Hulyo 31 hangtod Agosto 1 ang ikaduha nga batch, samtang karong Agosto 4 hangtod sa 5 ang ikatulo nga batch sa mao nga pagbansay. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas, Roel Bognos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Atong oras mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:57 na sa kabuntagon. Wala na tayo igong oras.
Manamilit na kami dire sa Radyo Pilipinas Sugod karong nga Biyernes nga edisyon ng ato nga programa ang Good Morning Eastern Visayas. Ato nga pasalamatan ang ato nga mga kaubang frontliners sa ilang mga balitang impormasyon ug atong kauban usab diri sa Master Control ang atong technician on board Sir Romel Palugod. Sa ngalan sa kinatibuk-ang pwersa sa Radyo Pilipinas Sugod sa makausapa kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan Roel Bugnos magaingon salamat. Enjoy your weekend mga kaigsunan, and once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Apangatapusan nga sumati kang PIA Leyte, culmination program han Nutrition Month celebration naghatagin doon han kahimsog han panlawas anti and report ni Jasmine Kate Agosto. Haopisyal nga pagtapos han selebrasyon han National Month culminating activity, igentagan doon han National Nutrition Council o NNC Region 8 nga diri lako mo responsibilidad ang pagproteheran kalibungan kundi iniin para gihapon magkamay-ada hintaluwas ngan marig-on nga food system nga makakabulig pagkabot hinsakto nga nutrisyon o kahimsog hapan lawas. Agud masiguro nga matuman gud na sabi nga panuyuan nagdumara ang NNC hin Ultimate Nutri-Quiz Challenge nga ginpartisiparan hin 9 nga mga ahensyahan gobyerno Lakipan Philippine Information Agency para maaghatan kamalaksi nga panunahuna ngan kahibaro. Iniin nagpapakitahin makusog nga dedikasyon, parte ha aktibar nga inisyatibo ha pagpadig-on nga nutrisyon, panlawas ngan sustainable nga pagpauswag hini. Dugang pa, natagan gihaponin doon ni Regional Nutrition Program Coordinator Catalino Dotolio Jr. ang pagkontra ha malnutrisyon pinaagian pagpadako hinigayon ha medisina habog-us nga nasod. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto. Good morning, Eastern Visayas. Tikang naman didiha PIA Leyte, amon kabugusan ng amon mga balita nga nahikay. Damo nga salamat ha aton mga naging news contributor yan nga aga, Miss Alet and Miss Jasmine. Hangaran na amon Regional Head Sir Rian Alinto, ako naman hi Steffi Liborios, nagsisiring, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yan, antes naman na kami temporaryo nga manamilit, i-shoutout ko muna na mamati di sa aton Facebook Live or naghihiling sa aton Facebook Live, Romeo Tugonon, nga nagsugad man kan Jennifer Gulmatico. Sa ngalan sa bugos nga pwersa sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog, nga ginpapanguluhan sa namon acting broadcast station manager Hinaron Navilon, nga nakon kaupo didi sa technical room, Engineer Raizano Barandino, nga news contributor Charmaine Perito Balves. Ako sa JM Sumino, ngayon nakaupo, desining a Friday edition sa programa nga Good Morning Eastern Visayas. Maupay nga aga, nga enjoy the rest of the weekend. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, anaton takna punto alas 9 nga nini nga punto kami man nanamilit na nga nangaran po hadton tibuok bugos nga team. Good morning Eastern Visayas, Radyo Pilipinas Sugod nga na Kalbayog nga na sugad man adton PIA nga adton DYDC ini po adton DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan nangaran iton amon ni Zem Ati Ruth Rivera Abunda kan Chef Kiuds kan Kuya Buboy iton amon admin nga namon didi ka partner api sa Klawaki Engineer RV de Dios nga nan mga tig-kontriberhan balita Ati Pen Ati Daisy. Have a blessed weekend. Ati Sok, baka isa pa. Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid